Dito rin naisagawa ang tinatawag na pagbibinyag sa ating Panginoong Kristo. At buhat sa ganung kapamaraanan hanggang sa ngayon doon sa hagdan ay taon-taon sinasagawa ang ganitong pagdiriwang. At kada taon ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang himala o milagro sa lahat ng makasasaksi ng event o yung kapistahan na ito. Kapag ang patriarka ng Jerusalem ang nagsagawa noong ritual ng pagbabasbas ng tubig ng hagdan, yung flow ng tubig na dapat ay ano tawag doon, yung kanyang pagdaloy kapag inihagis na noong patriarka ng Jerusalem yung cross doon sa tubig, yung alon o yung daloy ng tubig ay bigla na lang bumabalikan. So yun ay taon-taon ay pinakikita ng Diyos ang kanyang hiwaga sa sangkatauhan. Anong gusto ipakita ng Diyos sa sanlibutan na patuloy niyang pinagbabala ang sangkalupaan. Sa ganito, ipinakikita sa atin ng Diyos na hindi siya nabibigo sa kanyang pangakong pagliligtas sa atin. Kaya itong mga tubig na ating babasbasan, hindi po ito parang gagawin natin magic. Wala akong magic sa atin eh. Ginagawa natin ito bilang pagproteksyon sa ating sarili, sa ating kaluluwa, sa ating tahanan at sa lahat ng nanitirahan sa ating mga tahanan. Ang banal na tubig na yan ay tanda ng pagmamahal ng Diyos sa atin at bilang proteksyon na rin sa mga Kristiyano totoong nananampalataya sa Kanya. So sa anumang oras ng kaguluhan, kapag po kayo nakakaramdam ng panganib sa inyong mga tahanan, kumuha po kayo ng kahit na konting patak ng tubig na yan. Pwede niyo pong iwisik sa inyong pong tahanan. Kapag meron kayong nararamdamang sakit sa inyong mga katawan, pumatak din po kayo mula sa tubig na yan at tinimin niyo po. So, ito'y nagiging sandilang ng ating kalunasan sa ating mga katawan at sa ating mga kaluluwa. So, sa anumang darangan, kung tayo po ay aalis, kung po tayo magandanda sa huliwatan na yan upang mag-proteksyon natin sa ating pag-uwi ay sa ating pag-alis at din sa ating pag-uwi pagdating natin sa ating mga tahanan. Magandanda rin mo kayo sa badal na tubig na yan bilang pasasalamat na kayo nakaligtas sa inyo pong pang-araw-araw ng buhay. So, ang ating pong ginagawa ay lagi po binibigyan ng Diyos ng pagpapahalaga. So, maraming salamat mga kapatid. Nawa, sama-sama tayo manalangin na papanalin ng Espiritu Santo ang mga tubig na ito at magsilbi sa ating lunas sa ating mga kawilan. In peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. In the amazing moment for the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. The faith of the Lord, who is the Savior of the Holy Church of God, and for the uniform, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. This holy house, and for those who with faith, reverence, and fear of God, and humility, let us pray to the Lord. And the whole priesthood of the amazing Christ of the Church and the people, let us pray to the Lord. For country, its president, civil authorities and forces, let us pray to the Lord. Receive and receive and come beside and the full of the wind, let us pray to the Lord. For help of these and the wonders of the words of the earth and for peaceful times, let us pray to the Lord. My land, my air, the sick, the suffering, the captive, and for the salvation